Sa ikapitong araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapasampina sa bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Jack, inaprubahan na nga ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio, maliban na lamang doon sa dalawang kumpanya, ang JTC Group of Companies at ang Pikimong Philippines Corporation. Ito ay binasura ng korte. Limitado rin ang sabina sa peso-denominated accounts at hindi kasama ang foreign currency deposits. Samantala, pinayagan din ang sabina sa BIR records ng Presidente at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2021 para sa pagbuo ng financial baseline. Pero nilinaw ng korte na kinakailangan muna ng presidential clearance bago formal na maipresenta ang mga tax record na ito sa paglilitis. Samantala kanina, balikan ko lamang bago nangyari yung pagdediskusyon at yung pagdedesisyon ng presiding officer, mahigit 20 minutong pinagdebatihan ng senator judges ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla. Umikot nga yung manifestation ni Padilla sa kanyang sagot sa Office of the Ombudsman ukol sa di umano'y hindi niya pagsumite ng counter affidavit sa kasong obstruction of justice. Ito ay kaugnay ng di umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Julius Henry Valdeza, na ihain ang counter affidavit noong July 9 ng 4:40 p.m. Napasok sa deadline ng Ombudsman. Ganun pa man, pinalagaan ng ilang senador ang pagtalakay sa usapin sa loob ng impeachment court. Sinabi nga ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi oras or yung impeachment court ay para lamang sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte at hindi para sa ibang mga bagay. Ipinagtanggol naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano si Padilla at iginiit na mahalaga ang integridad ng korte, specifically ng senator judges. Samantalang iminungkahi ni Senator Vicente Soto III na sa regular session na talakayin ang nasabing usapin. Matapos nga ito ay nagsimula na ang pagtatanong ng mga senator judges. Una na rito, si Senator Joel Villanueva na nilinaw kung paano magdedesisyon ang impeachment court hinggil sa usapin. Sumunod namang nagtanong si Senator Pia Cayetano na inihambing ang antas ng pagiging invasive ng sabina sa search warrant sa pagkalap ng ebidensya. Samantala, kinumpara naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa Vice Presidente sa na-dismiss na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang kapulungan. Sa mga oras na ito, Jack, kinukumpirma lang natin yung magiging line-up ng testigong haharap sa impeachment court para bukas at sa Wednesday. Dahil inaasahan nga na dapat si Attorney Melvin Matibag ang tatayo bukas. Pero kanina, nung ating last na minonitor, baka may pagkakaiba doon sa nasabing schedule, Jack. Okay, may ilang tanong lang ako, Angela. Ito, dahil nag-decide na ang presiding officer, si Senator Chis Escudero, yun na yung magiging decision dyan or kailangan pa ba pagbotohan ng mga senators among themselves tungkol dito? Tungkol dun sa BIR box or ito na talaga yung naging desisyon? Jack, ruling na nga ito, so ito na yung pagdedesisyon. Pero kanina naririnig na rin natin na magkakaroon or ang ilang senador, specifically si Senator Alan Peter Cayetano and even Senator Pia Cayetano, meron silang mga ibang i-contest or suhestyon doon sa mga pagbabago pagdating doon sa nasabing ruling. Yung ruling kasi ay composed of different factors, So maraming may mga bagay na saang-ayon ng lahat ng senador, may ibang bagay naman na hindi. Kaya for now, iintay natin kung ano yung mangyayari at magiging senyales ng impeachment court kung ano ang gagawin pagdating doon sa mga pagko-contest ng iba pang senador. Jack? Kumbaga yung ruling, Angela, ay final pero tama, kailangan may approval pa ng ating Pangulo? Tama? Tama ba yung rinig ko? Tama, Jack. Kung ipipresenta na ito sa korte bilang ebidensya ay kailangan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jack? And kanina may mga sinabi na, nag-object ba or kumontra pa ba ang prosecution? Tukol doon, di ba, may mga hindi sinalay na mga companies? Nag-object pa ba ang prosecution tukol dito? Jack, binabantayan natin yan kanina pero medyo nawalan lang tayo dahil nag-standby na tayo. Pero so far, ang narinig natin klarong mga maiko-contest ay yung senator judges. Pagdating doon sa ilan sa mga ruling, doon nga sa nasabing
ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero. Pero pagdating sa prosecution, I think magbibigay rin sila ng hiwalay pang pahayag sa ilang sandali lamang sa pamamagitan ng press conference. Jack? Okay, huling dalawang tanong na lang, Angela. Yung tungkol tomorrow, di ba dapat nasa Article 4 pa rin tayo tomorrow? Or dahil, bakit na bago? Hindi na ba si Director Matibag yung available bukas? Jack, checking pa tayo no, sa final schedule no magiging testigo na tatayo sa witness stand bukas. No? Pero tama yan, kung si Attorney Melvin Matibag pa rin ang tatayo bukas sa witness stand, siya na nga ang huli at nasa Article 4 pa rin tayo bukas ng impeachment o yung grave threat sa pagbabanta laban sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Melvin Matibag na yung huling testigo para sa artikulong ito. Jack? Okay, medyo nagtaka lang ako kasi parang kala ko ay sigurado na si Director Matibag tomorrow. Pero ito nga, sabi mo nga, inaalam mo pa yung final. So, nagtataka lang ako kung nagkaroon ba ng last minute ng changes or biglang hindi naging available itong NBI Director or wala namang sinabing tungkol sa availability niya. So far, Jack, no, wala pang klarong dahilan or narinig lang naman natin kanina no, na pinag-uusapan ng prosecution at ng senator judges. Yun ngang tatayo dahil ilan sa or kaugnay ng bank records nga yung mga susunod na testigo no, mga if I'm correct, you know, ito ay mga empleyado or mga kawani ng Land Bank at iba pang ahensya na concerned nga din na pagdating doon naman sa susunod na articles of impeachment na tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Jack? Okay, sige, maraming salamat. Angela Babad, live mula sa Senado.